Good morning po sa atin lahat mga bro. May gagawin tayong buhay na manong amplifier. Kagabi pa to dinala, kaya lang gabi na. Kaya sabi ko bukas natin gawin. Ang brand nito ay Xenon. May power naman daw, kaya lang ayaw tumunog. At sinilip nga raw, sabi na may-ari, sinilip niya rin yung pinaka-board. Wala naman daw sunog. Wala naman sunog ng mga parts. Pero bakit daw ayaw tumunog? Kasi medyo marunong-runong din yung may-ari nito mga bro. Kaya ito ang mission natin sa umagang ito. Xenon na, anong model ba nito? Yan, pabasahin lang natin. X Pro XE1240F, yan yata ang model nya. So bubuksan na lang natin, alamin natin mga bro kung bakit ayaw tumunog. Actually kagabi sinilip na namin to. Napansin ko yung relay niya ay ayaw pumitik, kaya ayaw tumunog talaga. So titingnan natin kung saan ang trouble, sa main amp pa or sa may relay section. Alamin natin mga bro, ito ang mission natin sa umagang ito, Xenon na amplifier. So bubuksan na lang natin para malaman natin. Tuloy natin mga bro, nabuksan na natin itong ating gagawin na Xenon na amplifier. So visual check tayo sa kanyang pinaka main board. Yan yung relay na dalawa mga bro. Yan ang tinina namin kahapon. Ayaw nga pumitik yung relay niyan. Kaya visual check tayo sa pinaka main amp niya. Itong cellphone ko minsan may time na napakalakas, may time na napakahina. Dala na siguro ng kalumaan. So wala naman tayo nakitang nasunog dito sa pinaka main amp niya. Medyo madilim lang. Ang model pala nito mga bro ay 4 lang yung kanyang ginagamit na power output transistor. Kaya baklasin na lang natin yung fuse na parang hindi naman pumutok. Yan o, dalawang fuse na. So plug in pala natin para makita nyo mga bro. Kasi ang problema nito ay ayaw pumitik yung relay. Kaya ayaw talaga tumunog. Kaya yan ang ating tutuklasin. Kung sa relay section ba o sa main amp. So power on lang natin, alamin natin. So ano ba yung ating mahiwagang saksakan yun. Okay, plug in natin. So power on natin. Yan, may power naman siya. Iniikot yung blower. Na-focus tayo sa relay. Yan o. Dapat pag ganyang katagal, pipitik na yung relay kung walang sira. Dalawa lang ang problema nito. Share ko lang to sa ating mga mahal na kababayan na nanonood sa YouTube at saka sa ating mga kapwa technician. Lalo na sa mga baguhang nag-aaral pagka-electronic technician mga bro. Pag ganyan hindi pumitik yung kanyang relay, maaring sa main amp ang trouble, maaring sa relay section. Yung dalawang relay hindi talaga pumipitik mga bro. Matagal na, ilang segundo na. So ibig sabihin yan may trouble talaga yan. Kaya ayaw pumitik yung relay niya. So babaklasin na lang natin yung pinaka main amp mga bro, alamin natin. Try nating bayasan kung may abnormal ba sa bias voltage ng left and right channel natin. Kasi kahit isang abnormal na bias voltage lang dyan, or sa left or sa right, yan ang cause din na ayaw pipitik yung relay, hindi dididik ng relay yan. So ating baklasin na lang, alamin natin. Sana magawa natin to kasi bukas gagamitin daw ito, sabi na may-ari. Bagay maaga pa naman, so time check tayo, alas 9 pa lang ng umaga. Ito ang buhay naman nung gagawin natin sa araw na ito. Ano ba nga ito? Martes ba ngayon? Matama, Martes. March 12 na ba ngayon? O, March 12 tama. So baklasin ko na lang yung pinaka main board namin, pinaka motherboard, pinaka main amp natin mga bro. At alamin natin kung anong dahilan. Malakas din to na ano mga bro. Medyo kilala din tong Xenon na ito. Kailang 4 lang yung kanyang power output. So update na lang ulit mamaya mga bro, babaklasin lang natin. Para magkaalaman na. So ito binaklas na natin itong pinaka main amp natin mga bro, kung sa Xenon na amplifier na ito. So try natin bayasan, titingnan natin yung left and right niyang channel kung normal ba yung bias. Ayan, plug in muna natin. Yan, kinabit ko na yung ground mga bro sa ating tester. So power on tayo. Ayan, may power na. Bayasan natin mga bro, diretso tayo sa relay para makuha natin yung bias.
0.1. So normal dito. Dito sa kabila tayo. Ay dito ang problema. 18.5. So napakataas yung bias voltage dito mga bro. Yan ang dahilan kung bakit ayaw pumitik yung relay natin. Yung kabilang channel normal. Yan, 0.1. Normal lang yan hanggang 0.5. Yung kabila napakataas. Yan yung 18.5. So napakataas yung DC voltage na lalabas sa ating bias. Kaya yung relay niya hindi pipitik, nadiditik yan mga bro. So yung channel na yan, yung mataas na bias voltage, dyan tayo magpo-focus to troubleshoot natin mga bro. Baklasin natin yung pinaka power output transistor para makita natin yung pinakailalim. Baka di, oy, my friend, oblis muna. Ang bait talaga ni Dudong, oh. So dyan tayo mag-focus sa channel na mataas ang voltahe. Kaya yan ang naging cause kaya ayaw pumitik yung ating relay. Kasi mataas yung bias voltage ng isang channel. So baklasin na lang natin yung pinaka power output transistor para makita natin yung kaloob-looban nito kasi nakatago sa ilalim ng heatsink mga bro. Patayin mo natin pala. Yan, so baklasin ko lang mga bro, update na lang ulit mamaya. Medyo mahaba-haba yan para hindi na ganong mahaba yung video natin. At ako'y nagpasalamat pala mga bro sa palagi yung panonood sa ating ina-upload na mga video. Maraming salamat mga bro. At papaklasin lang natin, so update ko na lang kayo mamaya mga bro pag nakita na natin yung pinagkasira nito. So tuloy natin mga bro, medyo ano lang kasi may dumating na malaking TV, 50 inches na skyward. Ang problema naman ay screen. So tuloy natin itong ginawa natin na ano, mamaya natin gawin yung skyward na malaki. So binaklas ko ng mga power output transistor yan mga bro, yung apat. So inisa-isa ko siya. Wala naman tayong nakitang sira, walang shorted, walang off, walang nag-leak. So buhay naman yung output natin na apat na power output transistor. So dito na lang tayo focus sa mga drive niya. Titingnan natin yung mga transistor, resistor, lahat ng parts ng may mataas na bias voltage. Diyan tayo focus. Isa-isahin natin lahat yung mga ano dyan, mga transistor niya, yung mga drive niya, pati mga resistor. Minsan kasi mag-change value or nag-o-open yung resistor. Minsan yan ang cause ng tumataas yung bias voltage. So isa-isahin ko lang yan mga bro at i-update ko na lang kayo mamaya. Medyo mahaba-haba yan dahil isa-isahin natin lahat yan. Medyo pag mga ganitong amplifier, medyo mabusisi rin kasi. Kailangan talaga nito sipag at tiyaga lang para may malalaga tayo. So update na lang ulit mamaya mga bro. So tuloy natin itong ating ginagawa na sino na amplifier mga bro. So hinalughog ko na lahat yung mga ano niyan mga bro. Iniisa-isa ko lahat ng mga transistors sa may mataas na bias. So wala tayong nakitang shorted or ano open. Pati resistor dyan, inisa-isa ko na. Wala tayong nakitang sira. May mga nakita tayo, may mga maraming maluwag. Kaya tinadtad na lang natin ng hinang. Tapos nilinis na rin natin yung mga paan ng transistor. Kiniskis ko na rin mga bro kasi medyo may mga amag-amag yung iba. Lahat inisa-isa ko na. Pati output, buhay lahat. Wala ko makitang shorted. Kaya yung mga loose connection, tinadtad na lang natin lahat. So try nating i-power on kung may pagbabago na ba, pipitik na ba yung relay kasi halos lahat inisa-isa ko na talaga. Transistor dyan, lahat ng drive dyan, sinimot ko na, pati resistor inisa-isa ko rin, wala ako makitang sira. So yan, plug in natin, alamin natin kung ano, baka loose connection lang kasi may mga nakita ko mga maluluwag dito na portion, inisa-isa natin dito na portion, yung mga transistor dito may mga maluluwag, madilim pala. Ayan, madilim. Yung mga transistor dyan may mga maluluwag kaya tinadtad na natin lahat. Yung medyo may mga loss. So power on na lang natin. Tingnan natin yung relay kung pipitik na ba. Ayun o, nakita natin, narinig ko mga bro, may pumitik na nga. So loose connection lang pala naging problema kaya pala ay pumitik yung relay. Patayin ko ulit para makita nyo. Tutok natin sa relay. Yan, nakita nyo yung switch ng relay mga bro, yung dalawang relay, switch na yan. On ko ulit, magsa-switch yan after mga 5 seconds, 3 seconds, 4 seconds. So,
Yun kita nyo mga bro. Pumipitik niya yung dalawang relay. So loose connection lang pala yung pinaka problema doon sa mataas na bias voltage mga bro na channel. Try natin lagyan ng DVD player kung ano mangyari kung tutunog na ba siya. Patay muna natin. Kakabitan ko lang ng speaker mga bro, kaya tweeter muna. Alamin natin kung tutunog na ba. So kinabitan na natin ng tweeter yan mga bro. So tweeter lang muna, mamaya natin kabitan ng malaking speaker pag tumunog na mga bro. So power on natin, try natin patunogin. Kinabit lang natin sa DVD player yan mga bro. Ayun, may tunog na mga bro. Kailang zero volume na, may tunog pa rin Try natin volume. May tunog na, kailang may problema rin yung volume niya. Zero volume niya, malakas pa rin, may tunog pa rin So try natin ilipat sa kabilang channel. Kung may tunog din ba. Ayun, mayroon din. So mayroon ding tunog, may tunog yung left and right natin. Okay, yung kabila lang may problema. Ito pag siniro ko mayroon. Yung kabilang channel pag siniro, so may problema rin yung volume. So, try natin kabitan ng malaking speaker mga bro. Para marinig natin yung tamang tugtog. Buti nakuha lang natin, ano lang pala, maluwag lang pala yung mga niya. May mga loose connection lang sa pinaka main amp. Yun pala ang dahilan kaya mataas yung bias. So patayin muna natin, kabitan ko lang ng malaking speaker. Na yung sino natin, kinabitan na natin ng malaking speaker. So power na natin. Volume tayo. Bakit walang tunog? Okay. So ay dito pala, mali pala yung binihit ko. Ito pala yung volume. Boy, lipatin natin yung tugtog mga bro. Dito tayo sa ano natin, Optica. Ayan mga bro. Battle mode activated. DJ Joker style. Lakas ng bis nito Treble nito, hindi nagbabago. Gaaso. Gaaso-aso. Ang lupit. Ariyo. Sampulan sa alam. Boss dati. So okay na yung tunog niya, kaya yung treble nito may problema pa. Ayaw ganong kumagat. Hindi nagbabago man, nagluloko. Maganda palitan to, pero paalam muna natin sa may-ari. Pero okay na yung tunog nito, maganda na. Pumbahan kamayan ka na katakok yan. O pumba. Yung bass okay naman, yung treble lang medyo nagluloko. Sa kantidad ng 2,000 pesos. Pumbahan na masunod amplifier. Pumbahan kamayan nga nagatakok-yakok. Pumbahan tudo-tudo agud mapingas unto kaupod mo.
So okay na itong amplifier na ginagawa natin na Xenon mga bro. So maraming salamat sa inyong panonood palagi sa ating ina-upload na video. At magandang tanghali po sa ating lahat. At magtatanghalian na mga bro.